Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Sana dalawa ang puso ko. Hindi na sana kailangan pang pumili sa inyo. Ayon nga sa kanta. Dear Max FM. Itago nyo na lang ako sa pangalang Selena. Maibabahagi lang akong kwento. Isang kwentong relate na relate ako. And here it goes. Naranasan mo na bang mamili sa dalawang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay? Hindi ba't napakahirap? Tulad nitong sitwasyon ko ngayon. Chin, isa akong writer sa school noon. Sabi nga nila, experience is the best teacher daw. Kaya naman, syempre, magandang magsulat kung talagang na-experience mo yung nilalaman ng mismong kwento mo. Kaya naman, nagkanda gulo-gulo ang buhay ko nang dahil sa experience na yan. Malapit na kasing araw ng pasukan nun. Siyempre dahil isa nga akong writer sa school paper namin, kinakailangan kong makagawa ng isang kwento. At siyempre, ano pa bang temang makakapagbigay buhay sa mga tulad kong teenagers noon? Wala namang iba kundi ang about love. Sobrang tanga ko lang naman kasi kung bakit pinasok ko pa ang sitwasyong yun. Sa totoo lang, hindi pa po ako noon nagkaka-boyfriend. At niwala pa rin akong napupusuan noon. Sabi ko, para maiba naman ng life ko, magtatry ako ng isang gimmick na kakaiba. Tapos naalala kong paano kaya kung maghanap ako ng boyfriend. Take note ha, ako pa mismo ang maghahanap. Ang kapal ko naman ano. Pero aba, parang pinatotohanan ko na yata na baliktad na ang mundo. Siyempre babae ako. Well, hindi naman talaga ganun ang totoo kong purpose. Gusto ko lang naman talagang magkaroon ng experience na magka-boyfriend para lang may maisulat akong article sa school paper. Kita mo? Ang cheap ko talaga. Pero bahala na, sabi ko. Basta pagkatapos ng lahat ay hindi na ako uulit pa. Hindi naman totoong boyfriend talaga eh. Kunwari lang. Tapos pag nagkaroon na ako ng idea kung anong love story ang isusulat ko, di balik na naman sa normal ang buhay ko. Hanggang nabuo ang aking pasya. Pero ewan ko ba kung may papatol nga sa itsura kong ito. Ay nako, mahirap talagang maging isang writer. Kung hindi talaga dahil sa article ng school paper namin, hindi ko na sana pa naisipan ang kalokohang ito. Kaya sabi ko, basta, bahala na. So ganito ang nangyari. Noong gabing maalala ko na maghahanap ng boyfriend, may dumaang isang falling star. Kaya nag-wish ako agad. Sabi ko, kung sino man ang unang lalaking makikita kong nakasuot ng t-shirt na kulay blue, kinabukasan, ay siya na yon. 3 lahat bale ang wish ko. Tungkol lang yun sa paghahanap ko ng boyfriend. Ang ikalawa, sabi ko, kinakailangan makita ko siya sa harap mismo ng gate ng school namin. And lastly, sabi ko, sana'y mahulog ang puso niya sa akin. Napaka-weird ko talaga. Wala naman ako magawa kasi heto talaga ang totoong ako. Hahamakin ang lahat para lang makapagsulat. Kinabukasan, syempre excited na ako. First day kasi ng mission ko eh. Maaga akong nagising. Naligo, nagbihis, kumain. Tamang-tama naman at free day namin. Ang ibig sabihin nun, pwedeng hindi kami mag-uniform. Hindi naman kasi ako mahilig magsuot ng palda. Hindi kasi ako komportable. Kaya ang ending, nakapantalon pa rin ako ng rugged at naka-t-shirt.
Paborito ko kasi itong suot. At syempre dala-dala ko pa rin ang bola ng basketball. At yung knapsack kong bag. Sino ba naman ang mag-aakalang naghahanap ako ng boyfriend sa itsura ko pa lang? Parang daig ko pang isang tunay na lalaki. Parang tomboy. Pero sabi ko, bahala na. Basta nag-wish na ako kagabi. Pagdating ko sa may gate ng school, parang ayoko pang tumingin kasi parang nakakatakot. Grabe talaga ang aking kaba. At heto pa, alam ba ninyong parang maloka ako at mahilo nang matanaw ko ang dalawang lalaki na parehong nakasuot ng t-shirt na kulay blue. Titig na titig sa akin habang pinagtatawanan ako. Gigil na gigil naman ako. Nasira ang plano ko. Wala naman akong nagawa, sinugod ko silang dalawa at binato ang hawak kong bola. Tinamaan silang dalawa sa mukha. Pagkatapos noon, dali-dali akong tumakong papalayo. Kaya hindi ko na nakita kung anong naging ekspresyon ng kanilang mga mukha. Dumiretso ako sa kantin at bigla akong nakaramdam ng gutom. Dinagdagan pa yun ng mga mokong na bastos kanina. Sabi ko, ay nako, ano ba to? Ang dami pang tao. Gutom na ako. Kaya nakipagsiksikan na lang ako. Nang makarating ako, malapit na sa may pintuan ay may nakabangga sa akin. Mabuti na lamang at nasalo ako ng lalaki na sa aking likuran. Kung hindi malamang napakalaki ng bukol ko. Kaya lang laking gulat ko nang sa aking pagharap, nakita ko naman ang mukha ng dalawang lalaking kinainisan ko kanina. Tumawa na naman sila. Nang magbabayad na sana ako sa in-order ko, tsaka ko naman nalaman na nawawala pala ang wallet ko. Napakamalas. Ano ba to? Parang mapapahiya na talaga ako. Parang maloloka na. Hindi alam ang gagawin. Hanggang sa may nag-abot sa akin ng 20 pesos. Aba, sila na namang dalawa. Bahala na. Kailangan kong tanggapin ng pera kasi naghihintay na ang tindera. Pero hindi ko na nakuhang magpasalamat. Sabi ko, babayaran kita. Ang sarap-sarap ng pagkakasubo ko nung magsalita mula sa aking likuran. Ibang klase ka, miss. Tinulungan ka na nga, hindi ka marunong magpasalamat. Tapos tatalikuran mo lang kami. To cut the long story short, naging close ako sa dalawa. Naging magkakaibigan kami, magkakaparkada. Pero ang sabi ko, asan na yung plano kong magka-boyfriend? Sino sa kanilang dalawa ang pipiliin ko? Laro-laro lang naman sa akin. Pero parang may nararamdaman na ako sa isa sa kanila. Pero hindi ko matukoy. Parang pantay sila sa puso ko. Ang isa, sinasabi sa akin na pwede ba daw manligaw sa akin. Unang kita niya pa lang sa akin na in love na siya. Itago natin siya sa pangalang Mr. P. Ang isa naman, si Mr. M. Si Mr. M ay tahimik lang. Pero nararamdaman ko ang pagkikare niya sa akin. Lahat ng concerns niya. Wala namang sinasabing manliligaw pero parang nagpapahiwatig sa mga kilos niya. Unti-unti ko nang nararamdaman. Parang mahal ko na sila pareho. Pero sino sa kanila? Yung planong magsusulat lang ako. Charge to experience lang ang pagkakaroon ng boyfriend. Pero parang gusto ko na silang maging boyfriends na dalawa. Pero dapat isa lang. Heto na naman ako. Sa unang pagkakataon na in love ako ng todo-todo. Yun nga lang, hindi ko matukoy kung sino. Paano ba gagawin ko? Nagigilty ako na baka malaman nila na gusto ko lang makipag-boyfriend para lang makapagsulat. Natatakot din ako at the same time na baka may masaktan ako isa sa kanila. O kaya'y ang gusto ko, ang mahal ko, ay hindi naman ako mahal. Kaya tulungan niyo sana ako. Pakikinggan ko ang mga payo niyo. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks, Selena. Sing like no one is listening. Love
like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.